Then, after yung cleansing of the temple, pinagabihan, dahil nandun pa sila sa Jerusalem, pinuntahan siya ni Nicodemus sa John chapter 3. Okay, pinuntahan siya ni Nicodemus sa anong oras? Gabi, para madilim. Dahil si Nicodemus ay isang Pariseo. Okay, kaya pinuntahan niya dahil si Nicodemus ay may nakikita na siyang something sa ating Panginoon Jesus. Okay, although hindi pa talaga full blast ang pangangaral ng Panginoong Jesus, may nakikita na si Nicodemus. Kaya nagtanong-tanong siya. Chapter 3 hanggang verse 1 hanggang 21. Diyan nanggagaling yung John chapter 3 verse 3. You must be born again to enter the kingdom of God. And diyan din galing yung ang hirap-hirap i-memorize na verse. Yung John chapter 3 verse 16. Yan. Okay? And then, after that ay ang Panginoong Yesus din at si John the Baptist ay nagbabaptize. Although magkahiwalay na occasion o magkahiwalay na lugar, at sinabi din diyan na although hindi si Jesus Christ yung nagbabaptize, kundi kanyang mga alagad. Okay, so nagbabaptize sila at nakikita nila, diyan nga pumasok yung issue na pan eh. Yung mga Pharisees sabi nila, bakit si Jesus Christ nagbabaptize? Sabi nila. Tapos, yung issue ba na, doon kay John the Baptist, mas marami siyang nababautismohan na kaysa sa atin. Yung mga ganon. Diba, mas marami nang sumusunod. Kay John din, galing yung sinabi ni John the Baptist na, I must decrease, he must increase. Okay, so yun yung mga nangyari dyan. And then, pabalik ng Panginoong Jesus sa Galilee, duman sila ng Samaria. And from Samaria, doon sa well, may nakausap siya na Samaritan woman sa John chapter 4. Na habang nandun, may nag-iigib na Samaritan woman, ang haling tapat nag-iigib. Siya lang mag-isa, walang kasabay. Okay? So, doon nag-usap sila ng ating Panginoong Jesus. And then, ito na nga, from sa lahat ng Gospels, Matthew chapter 4 verse 12, Mark chapter 1 verse 14, Luke 3:19 to 20, and John chapter 3:24, apat sila na-record na si John the Baptist ay ikinulong. Ipinakulong ni Herod Antipas. So, from that time now, nung pinakulong ang Panginoon, si John the Baptist, diyan na ngayon, nung nabalita nito ng Panginoon Jesus, pumunta siya sa Galilea. Doon from Nazareth to Capernaum ay ginawa niyang base niya ang Capernaum. Yun yung naging base of operations niya. So, the need for discipleship, nasa next slide. Kasi nung maikulong si John the Baptist, seemingly, sa mata ng kaaway, para bang sa mata ng mga Pharisees, para bang napigilan nila si John the Baptist na ipangaral ang Ebanghelyo. Ipangaral ang repentance at magbautismo. Pero hindi, dahil from that time now, nagsimula ngayon maging public yung ministry ng ating Panginoong Jesus. Yung susunod pala, yung David, yan. Okay, so, hindi matitigil ang ministry. Yung pagkakulong ni John the Baptist, it can mean na nahadlangan siya, napigilan siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero may pumalit sila, mas higit pa. May pumalit sa kanya, mas higit pa. At mas marami. Ganun din sa atin. Bakit kailangan natin mag-disciple? Para meron, hindi naman sa sinasabing ikaw ay alis na. Preparation po ito para ma-equip ang bawat isa sa atin. Ang tanong, sino yung i-disciple? From attender, dapat maging member ka. Amen ba doon? From attender, maging member tayo, pero hindi titigil doon. From member, maging disciple po tayong lahat. Disciple or learner, estudyante. And then from disciple, tayo ay magiging mga discipler. Magdi-disciple ka ngayon ng mga bagong believers naman.
Kaya matutupad yung mission natin na, ano kasi yung mission natin? Tatlo lang yun. Hindi naman mahirap i-memorize eh. Win, deepen, and send. Ayan. Yun yung pan natin. Mission, battle cry. Okay, battle cry. Huwag niyong kakalimutan yun. Win, deepen, and send. To win them for Jesus Christ, to deepen them, to disciple them, and then send. Yan. Bawat isa sa atin ay dapat disciple. Kaya puspusan yung ating discipleship group. Sana hindi lang sa mga kabataan, pati sa mga women's dapat may discipleship yan. Mag-usap-usap kayo, mag-start tayo ng discipleship sa women's. At ganoon din sa men's. Asa yung mga men's yan? Nandito. Okay, women's. Dapat magkaroon ng discipleship sa women's. Mahalaga ang discipleship kasi sa inyo magmumula yung mga magiging leaders ng church. Okay. Hindi dapat mawala ng ating worship leader, hindi dapat mawala ng ating mga musicians, hindi dapat mawala yung ating Sunday school, dahil naka-ready tayo. Kahit dito, dapat hindi dapat mawala yung dito, magpapasol dito. Kaya, tinatawagan ko yung mga kanya. Kailangan ko natin na mga ma-disciple even sa pastoral ministry. Ayan po ba? There is a need. And kayo ang mag-mimic ng need na yun. So, yung need, before mapangyari ang lahat yan, kailangan ng base of operations. Yan, kailangan natin ng base of operations. Yung next lesson. Okay? Ang Panginoong Yesus, from Nazareth, pumunta siya sa Capernaum. Okay? Bakit niya gagawin yun? From Nazareth, pupunta siya ng Capernaum. Dahil para ma-fulfill, in fulfillment ng propesiya sa Isaiah chapter 9, na doon sa Galilee, Naphtali and Zebulun, makakita sila ng liwanag. Dahil humuhay sa darkness, makakita sila ng liwanag. At yun yung mensahe, ang liwanag ay yung pag-asa na dala ng ating Panginoon Jesus. But other than that, kung babasahin pa natin yung other Gospels, sa Nazareth kasi, hindi tinanggap ang ating Panginoon Jesus. Ang Nazareth ang kanyang tahanan. Doon siya lumaki. Ipinanganak siya saan siya pinanganak? Ha? Saan? Nakasan mo. Jerusalem? Pinanganak siya sa Bethlehem, Judah. Okay? Tapos, doon siya lumaki sa Nazareth, Galilee, Galilea. Okay? So, hindi siya tinanggap doon. Actually, binalak na siyang batuhin doon at itulak sa bangin. Sa Nazareth yun nangyari. Okay? So, ang Panginoon Jesus lumipat sa Capernaum, unang-una dahil sa maraming tao, malaking populasyon. Maunlad na rin yung Capernaum dahil sa ito ay fertile land, fertile na lupain. At hindi lang yan, nandyan ang Sea of Galilee, na ang Sea of Galilee ay source ng mga isda. Diyan nanggagaling mga isda dyan. At hindi lang yon, yan din ang source nila ng tubig. Diyan sila kumukuha ng mga tubig nila. Pastor, hindi ba maalat yon? Hindi po maalat yung Sea of Galilee. Bakit? Ang Sea of Galilee kasi ay lake actually. Isa siyang lawa. Kaya nga tinatawag din siyang lawa ng Gennesaret. Lake Gennesaret. At ang Gennesaret ay sa Hebrew ay harp. Ang Hebrew ng harp ay Gennesaret. Dahil yung Sea of Galilee, para siyang harp pa gano'n. Ang tawag natin ngayon ay cove. Cove. So pag ganyan, parang San Simon Cove pag gano'n. Nakapag gano'n kasi yan. So shape siya na harp. So doon siya nagkampo or doon niya ginawa yung base niya. Sa atin, ang tawag natin dyan is Mother Church.